narito muna muli ang isang ating mga ilang listener pala ho na ngayon nakikinig ng ating programa, yung mga taga Everlight, ayan, yung mga taga Everlight Chemicals na kasamahan ni Brian dyan na nagtatrabaho. At ganoon yung mga taga Fooding Nurse ho, bay, kamusta po kayo dyan? Hello there, ayan. At pagbayan ho pala kay Christy Fernandez, uuwi na siya sa atin. Ayun, okay. At siyempre, hindi natin nakakalimutin din batiin yung ating mga kababayan dyan sa Pindong na si Nancy Wahe at saka si Edlia Pascal. At hindi pa uhuli ang mga taga-Tainan na si Gina Dada, Marlin Dapar, Evelyn Boyce at si Rochelle. At siyempre, hindi natin makakalimutan ang mga taga-Changwa, si Michelle Gonzalez, Mita Payakin, si Rowena Ilac, Andy Gid, ang San Nato, si Realine Ignacio at si Janet Garcia na sila, andyan talaga naman. At kani siyempre, yung mga taga-Taichung, si Jean Mantes, Linlin, si Bastian, at si Belgan Moro, Jenny Sagon, Lydia Arias, si Angel Hart, si Julia Chesa, at si Maria Gay Comillas. At siyempre, ang malapit dito sa atin, ang mga taga-Chongli, Tawin na Sincho, at siyempre, dyan si Jane Acol, si Edward Celeste, si John Banlaki, JP Banlaki, si Perlin Celi Reyes, si Marlin de la Cruz, si Andy Castor, si Brian Espero, si Evelyn Miguel at si Erwin Santos. At hello sa mga taga-Taipei, si Isabel, Remy, si Mia and Cherry Lasona. Wow, hello, siyempre, hindi pa uhuli si Dang. Hello, Dang. Si Lani Borgonyo, kumusta yung mga tanim mo, Lani? Si Bet, ang sarap mong magluto, ha? At si Susan, Jody Florence Lago, Helen Isbel, Helen, ako'y nagpapasalamat at yan, meron pa ng back employer na. At Catherine Kasinjin, si Miley Segundo, si Rochelle Escaparte, ayan. Hindi sila nakakalimutan batiin ng kanilang presidente na si Michelle Tura. Okay, pumunta na tayo rito sa ating kakausapin. Happy birthday din po sa mga RTFC. Pasensya na po at hindi na-send yung text ko. Kay friend Elizabeth Sanora sa 9, kay Ate Jody Arano sa Taichung sa 9, si Lenny Galura Duray sa 11, si Ma'am Ningning, Ate Ningning sa 8, bukas, at advance happy birthday na rin kay Miss Lady sa 14. Happy birthday sa inyong lahat. At maligayang pakikinig ng Right Space. Umagang ito, at walang iba kung hindi ang ating kababayan na si Rosaline Decamo ng Taoyuan City. Ayan, tawagan na agad natin. Ayan, tingnan natin siya kung nandito. Ayan, si Rosaline Decamo ng Taoyuan. Hello? Hello, magandang umaga sa iyo, Rodeline. Sa atin ngayon at kumusta ka? Ayun, okay. Rodeline, yan ka sa Taoyuan, di ba? At taga-Taoyuan ka. Sa Pilipinas, saan ka sa atin? Sa Bohol po. Bohol. So, ikaw yung salita mo, yung Waijabu, di ba? Opo. Waijabu, sabi nila, yung mga, kumbaga ano yung sabihin ng Waijabu? Wala. Hindi wala ang ibig sabihin nun. Ayun. Okay, Rodely, gaano katagal ka na sa Taiwan? 1 year, 2 years. Ayun, sa panahon na 2 taon ka rito, kamusta naman? At ano ang naging bunga ng iyong pag-stay dito ng 2 years? Okay naman po ako dito, sir. Kahit mahirap po, pero i-enjoy na lang po. Kasi wala namang choice. Kasi kahit gaano kahirap, kung isip lang yung mahirap eh. Ayun.
Ayun, ano, isip lang. Siyempre, pati katawan, di ho ba? Hindi, kasi kahit super mahirap kasi yung trabaho ko dito, sir, pero hindi ko yun inisip. Ayun, Wala lang. ikaw ba may pamilya na, Rodelyn? Pa? Meron ka ng pamilya? Opo, meron po. May 2 pong anak, sir. Ayun, si Mr. Kumusta naman? Okay naman po. Ayun, okay din siya. Doon siya sa inyo. Ah, Sir. ano ginagawa niya? Tinitingnan niya picture mo. Ah, tinitingnan na lang yung picture mo, nangungulila siya sa'yo. Siguro naman po. At sa panahon na sa loob ng 2 years, ito ba ang unang taon mo na pag-iibang bansa o dati ka na nagpunta sa ibang bansa? Ito, first time po sa nag-abroad po. First time sa nag-abroad. So, sa panahon, sa loob ng 2 taon, kamusta naman? Ano ang magandang bagay na nangyari sa buhay mo na naitulong sa'yo itong pagpupunta mo ng Taiwan? Malaki naman pong tulong, sir po. Pero parang medyo wala pa pong nakita kasi po parang Ano yun? yung pag-aaral ng kapatid ko, tapos yung pag-board exam, tapos yung may na-aksidente, tapos marami naman pong nagawa, pero wala pong napunda sa sarili ko. Kasi pagtulong ang ginawa mo. Opo. Oo, dahil nga yung kapatid mo, sabi mo, pinag-aaral mo ba yun? Opo. Tapos yung pag-board exam niya, kahit midwifery po ang bigat pala. Kasi Ayun, pero siguro nakapasa naman. Po, sir? Nakapasa naman. Praise God po, nakapasa po, sir. O, yun, at least masaya ka, at least yung Opo, nagaya sa sobrang saya. Oo, ayan, kapatid mo, nakatulong ka, nakapasa na siya. At Opo. ngayon, ayun, isa Tapos at yung siya. na-aksidente yung kapatid ko, na ako din ang nagano, tapos yung lupa parang makuha ng bangko, walang ibang sasabit ko, di ako din. Oh, yun, talaga naman. Kung yung mga pinagpakura mo sa Taiwan, dyan napunta. Opo, sir. Pero may konti naman nagtira po sa amin, yung tira lang po. Di bale, sa mga darating pa mga, siyempre, panahon, makakaipon ka rin, ano. Pero yung pagtulong mo sa yung kapatid, sa yan, isang malaking bagay na yan. Opo, sir. Oo. At kahit na hirap ka dyan, sabi mo, mahirap ang trabaho mo dyan. Ano ba ang trabaho mo dyan? Nag-aalaga ka ng matanda? Yung matanda po, sir, sobrang pong kasi hindi makapop yung body po. Bedridden siya. O, tapos yung trabaho pa na trabaho sa bahay, tapos may parlor pa po. Ay, bawal yun Hindi ba alam mo, bawal yun? Bakit ka pinagtatrabaho sa ganun? Yun po, sir, pero parang okay lang naman kasi ang additional knowledge ko din po kasi natuto din. Pero hindi ka pinabayaran. Binigyan din nila ako ng additional 2,000 po, sir. Pero kasi ingat ka lang kasi bawal yan, di ba? Opo, alam ko po. Baka makita ka sa parlor ng mga nasa labor bureau, magka-problema dyan. Yung amo mo, tsaka siyempre katamay ka na rin dyan. Opo, hindi ko na lang nagsabi, sir, kasi basta gagawin mo, basta may dumating, bigla kang umupunta sa upuan, kunwari ikaw ang pinapalor. hindi ko pa naranasan na may nagdating, sir, eh. Kunwari, bakit nakita mo, no, ako nagpapalor sa mo, ako ang customer. Wala po. Talaga naman. Nag-enjoy po, sir, kasi natuto din po. Marami akong natutunan, kahit Marami kang natutunan. Oo. So, marunong ka ng marunong ka ng manggupit. Konti po. Marunong kang magpatubo ng buhok. Baka kasi magpatubo ng buhok, pupunta ako dyan. Alala po, sir. So, kamusta? Yung naman, mga kaibigan mo dyan, paano? Wala kang day off. Wala po, sir. In my 2 years, one time lang ako naglabas yung yung last September 9 po. Bakit? Anong ginawa mo? Yung kasama ni Pearly. Pinayagan ka. Oo. Yun lang po. At lakas pala ni Pearly sa mo, no? Kailangan eh. Siyempre kahit pwede mo sabihin sa mo naman na 2 years ka na sa kanila, hindi ka pa pwede pagkatiwalaan. Pwede mo na iwanan yung alaga ko. Hindi ba pwede nga iwanan yung alaga ko? Kahit na magpadala ng pera, sir, nandun sila kasama eh. Bakit? Sinamahan eh. Yun lang sa kanila. Pero hindi ko na lang kasi wala. Para din din kasi service nila eh. Tapos okay na rin. I-enjoy ko na rin.
Well, ganun talaga, ano, masyado Oo. silang protective yata sa'yo, no? Ha? Opo, sir. Okay, ayun, pero sa sa kabuuan, masaya ka naman. Okay. I-offer ko na lang kay Lord sir yung ano ko, yung kahirapan. Ini-enjoy ko talaga. Imagine sir, pero kung tutuusin talaga, super hirap kasi ang ano, yung matulog, mag-30 to 9 o'clock magmasahe po, tapos yung 12 midnight, mag-gising ko para i-turn yung body. Oo. 3 o'clock in the morning, i-turn, i-move din ang body, tapos 5:30 mag-wake up na din, yun. Ganun ba? Mahirap talaga, sir. Kung isipin talagang mahirap talaga. Tapos, alam mo naman yung bahay, magpaglinis sa bahay, talaga, mahirap talaga. Pero, hindi ko talaga inisip yun. Kung napagod ako, inisip ko na naglalaro lang ako ng sobrang laro na parang Olympics pa. Oo. Ganun ba? Oo, yun lang po. Yun lang ang simple yung buhay. Kasi kung isipin na mahirap, sobrang hirap. Pero kung isipin mong okay lang din naman. Ayun. Well, ako'y saludo sa'yo at lahat yan napagdadaanan mo. Thank you po, At sir. sana yung mamalagi kang malusog at hindi nakakasakit, ano? At Kaya nga po, tulad yun sir. ng Panginoon Diyos natin, ano? Okay, at bago tayo magpaalam at ako'y naiyan, yung mga narinig ko sa'yo, masaya naman ako sa'yo. At mga nakikinig ng programa natin, masaya na rin na narinig mula sa'yo na okay ka lang ngayon dyan. Patiin mo naman sila, yung mga kaibigan mo, maging sa kaibigan mo sa, hindi ko ba nagka-Facebook? Opo, sir. Meron. Ayun, sige, patiin mo yung mga nakikinig ngayon ng programa natin, sige. Oh. Oh. Salamat sa lahat po. Maraming salamat po sa gabay ng OFW International. At sa iyo po, sir. Salamat po. Sila? Tapos, kay Pearly po, thank you very much for being responsible as a founder. At kay Lisa Vidura, thank you so much na nakausap kita, sir, ngayon. Dahil sa kanya. Kay Ate Lo Medina, thank you so much for being energetic at nakaka-encourage sa mga salita. Anthony Elin Nisperos, thank you so much for your good postings. Nakaka-enlighten talaga. At sa Lakbay, thank you po. Thank you po. Ayun, okay. Kay Rose Balunga sa Taipei, thank you po. Melania, super bait. Hello to my friend sa Taipei. Then si Lilian Harapa, super friend talaga, sir. Hello kay Silly Reyes, salamat sa mga nakaka-encourage sa posting at comments nandun sa Facebook. Kahit hindi ko pa siya friend. Kay Giseline Valenzuela ang nag-introduce sa akin to become a member of a wonderful RPFC group. Thank you so much. Kay Eugene Delgado, sana makita tayo in person. Sa lahat ng RPFC members, thank you so much. Ayun. Sa lahat ng mga OFW sa buong mundo na nakikinig, maraming salamat po. God bless at mabuhay ang Pilipinas, sir. Ayun, maraming salamat, Rodeline, at kami masaya para sa iyo. Okay, Thank you po, sir. narinig ka na mga kaibigan mo. Okay, ingat lang, ha? Opo, sir. Thank you po. Bye. Okay, bye-bye. Yan po si Rodeline Digamo from Taoyuan. Narinig niyo po, sa 2 years niya rito, hirap siya. Pero masaya siya nagtatrabaho dahil nakita niya kahit pa paano kasi gaya nito, may nangyari sa kanyang kapatid, natulungan niya, nakapagpaaral siya, nakapagpatapos, marami pang darating dyan na ito po yung magiging blessing sa kanya. Okay, yan po ang aking bisita sa umaga ito. Walang iba kundi si Rodeline Digamo. At para sa inyo, bago Well, maraming salamat sa magandang naibagi mo sa Radyo Pinoy at lalong-lalo na sa magandang masyadong build up ba sa akin. Napakasaya ko at nakilala kita ng personal at nakasama kita na mag-abang. At maganda ang naibagi mo, napagdaanan ko din yan. Yun nga lang sa'yo, tiyaga at saka mabait sa mga amo mo. For power to you, my friends. At itatag ko sa itong upload ko. Sorry po sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Yung pong drama ko, yung pong yam ko ay dahil sa dami ng tumatawag at nagtitext habang binabasa ni Kuya Dan, ayun po, nung wala siya na miss, inahanap ko sa mga record ko talagang wala siya. Ngayon po, kung sino man ang na makakarinig nito ng Taichung o yung mga friend ko na
mga RPFC na nakapag-record, please naman send naman sa akin. Ngayon, kung talagang wala, try kong basahin yung email ko kay Kuya Dan at i-upload ko sa YouTube para hindi lang ang RPFC makapakinig, buong ka-friends ko, para ma-encourage sila na hindi lang kakulangan ang walang day off at walang cellphone ng paggamit, ay kulang na ang pagtatrabaho mo sa Taiwan. Mas mabait yung amo, masipag, magtyaga, magsumikap, magandang epekto ito pag uwi mo at mag-enjoy ka sa trabaho sa Taiwan. Maraming salamat po at maligayang pakikinig ng Radyo Pinoy. Hanggang sa susunod po, Kuya Dan, maraming salamat po. Kahit po ako nasumulat, napaiyak pa rin ako. Salamat po talaga. Bye-bye po. Good morning to all of you.